Dun sa bahagi sa may silangan, huwag kayo ron. Delikado kasi. Yung mga gulay, sinundan niya ako. Buhay na gulay. Napakahalaga ng respeto. Hindi lamang para sa kapwa natin tao, kundi pati na rin sa kultura, tradisyon at paniniwala ng iba. Hindi man tayo sumang-ayon, mas mainam pa ring umunawa imbes na maging pangahas. Huwag tayong maging lapastangan, lalo kung mga panauhin lang tayo sa isang lugar. Sa ating episode ngayon, tunghayan natin kung ano ang naging kapalit ng pagsuway ng ating sender sa babala ng mga tao sa isang baryo. Alamin natin kung magagawa pa ba niyang makawala sa isang tila sumpang kinasadlakan niya ngayon o talagang habang buhay na niya itong pagdurusahan. Kumusta po sa inyo, kwentong takipsilim? Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Julie, 27 years old at nakatira rito sa General Santos City. Sumulat po ako sa inyo kasi gusto kong malaman kung ano ba ang posibleng lunas sa isang sumpang kumapit sa akin. Wala po kasi akong mapagtanungan ng maayos dahil puro panghuhusga ang inaabot ko. Sinasabi nila na babaliw lang daw ako kahit ramdam ko namang may sa maligno talaga ang pinagdaraanan ko. Paano po kasi, Sir Jupiter, sa nakikita, naririnig at nararamdaman ko, may buhay ang mga halaman at gulay. Ibig ko pong sabihin, umaaray, sumisigaw at dumudugo sila kapag niluluto o kinakain namin ng best friend ko. Alam ko malabo ang sinasabi ko. Siguradong marami na sa mga listeners ngayon ang nagtataas ng kanilang mga kilay at iniisip na nababaliw na nga ako. Pero sana po pakinggan niyo muna ang kwento ko. Nangyari po ito noong 4th year college pa lang ako. Taong 2016. Nagkaroon kami noon ng field immersion activity kung saan ay pupunta kami sa isang liblib na pamayanan. 6 kami sa grupo kasama na ako at ang beshi kong si Benny. Pag-aaralan namin ang buhay ng mga tao roon at pati na ang natural environment kung saan sila nabubuhay. At isang liblib na baryo sa may Zamboanga ang napili naming puntahan. Hindi ko na lang po sasabihin kung saan eksakto. Layo pala talaga ng baryo na to, be. Buti kinaya niyong puntahan to nung unang ocular inspection. Naku, sinabi mo pa. Lusaw na ang beauty ko eh. Yaan na, malapit naman na tayo. Di ko na nga lang matandaan kung saang eksakto yun eh. Basta malapit na yun dito. Pagod na ba kayo? Kaya pa ba? Mahigit 2 oras na tayo naglalakad, Mang Dino. Malayo pa po ba yung baryo niyo?
Malapit na tayo. Ayun oh. Yang kabahayang natatanaw niyo mula rito. Yan na yun. Konting tiis na lang. Yun! Finally, makakapagpahinga na rin. Huwag kayong mag-alala. Nagpaluto naman ako ng konti para sa inyo. Pasensya nga lang, di ganun kagarbo. Ay, ayos lang po, Manong. Naku, kami po yung may sadya sa inyo kaya kami yung dapat makibagay. Tsaka may mga baon naman po kami para sa 3 araw na pagbisita namin sa inyo. Maayos naman po ang pagtanggap sa amin ng mga taga-baryo, Sir Jupiter, lalo na ng village leader nilang si Mang Dino. Nagustuhan rin namin ang lugar kasi napaka-presko talaga ng hangin at ng paligid. Napakayabong ng nakapalibot na kakahuyan at napakaraming humuhuning mga ibon. Mababait din ang mga tao. Sa isang tingin ay halatang napakapayapa ng kanilang pamumuhay kahit hindi man marangya. Naghanda po sila ng isang simpleng kubo kung saan kami tutuloy sa loob ng 3 araw. Pagkarating din po namin ay may simpleng salo-salo kasama ang mga taga roon. Tuwang-tuwa nga kami ni Benny kasi napaka-presko ng mga gulay na nakahain. May gisado, meron ding salad. Swak sa amin kasi hindi talaga kami kumakain ng karne. Kaya hindi na namin pinansin yung inihaw at adobo sa mesa. Ang iba pa naming mga kagrupo sa klase ang kumain ng mga putahing karne. Sigurado ba kayong ayos lang kayo dito sa kubo? Naku, Mang Dino, wag po kayong mag-alala. Ayos na ayos po kami rito. Kasya naman kami eh. Basta. Kung may problema o may kailangan kayo, tawagin nyo lang ako ha. Tsaka bukas din pwede na kayo magsimula sa gawain nyo. May mga nakatoka na rin para tulungan kayo. Maraming thanks po, Mang Dino. Buti na lang talaga welcome na welcome kami rito sa inyo. Wala yon. Masaya rin naman akong ibahagi ang mga bagay-bagay tungkol sa amin dito. Para ba maintindihan din kami ng mga taga-syudad. Oo nga pala, munti ko nang makakalimutan. Huwag na huwag kayong tatawid dun sa may sapa. Sa bandang silangan ng baryo. Po? May sapa po pala rito? Bakit naman po, Mang Dino? Bawal din ba kaming maligo ron? Pwede naman kayong maligo. Pero doon sa may bandang hilaga. Yung bahagi na may tulay. Pero doon sa bahagi sa may silangan, huwag kayo ron. Delikado kasi. Ha? Delikado? Ano po bang meron doon, Manong? Buhaya. Yun, may mga buhaya ron. Kaya huwag kayong pupunta ron. Nagkatinginan na lang po kami ni Benny sa sinabi ni Mang Dino. Ramdam kasi naming may hindi siya sinasabi. Halatang palusot na lang niyang may buwaya sa bahaging yun ng sapa. Ngamat hindi naman imposibleng may buwaya nga. Kutob naman namin ay may iba pang kung ano sa lugar na yun. Kaya naman bilang mga pangkaraniwang kabataan kinaumagahan ay palihim naming pinuntahan ni Benny ang silangang bahagi ng sapa. Iniwan muna namin ang mga kagrupo namin kasi tulog pa sila. Napagod yata sa biyahe ng nagdaang araw. Hindi kami tumawid. Sa halip ay sinuri lang namin ang paligid gamit ang telescope.
Wala naman kahit isang buhaya rito eh. Hindi rin naman mahirap makita yung ilalim. Kasi hanggang tuhod lang naman ang tubig. Kung tutuusin nga, yakang-yaka natin tawirin to eh. Oh, di ba? Ibig sabihin, iba talaga ang delikado na sinasabi ni Mang Dino. Ang tanong, bakit kailangan niyang isikreto sa atin? Ano kaya yon? Taga-Barrio Secret Files, ganun? Nakakatawa man pero siguro ganun nga. Hindi naman malabo eh. Siguro may kinalaman sa paniniwala nila o ano. Alam mo na, tradisyon-tradisyon siguro. Daanin na lang talaga natin sa interview para makakalap ng dagdag informations. Hindi naman mahirap itanong yan. Since aalamin din naman natin yung mga beliefs at culture nila rito. Ganun na nga lang. Pero, teka. Ano yun? Uy, hala. Beshi, tingnan mo yung sa kabilang bahagi ng sapa rito sa telescope. Bilis! Ha? Anong meron? Basta, tingnan mo. Bilis! Sige na nga. Ano ba kasing... OMG! Ano yun, garden? Pero wow! Ang lulusog ng mga bunga at dahon doon. Tapos, Diyos ko, day! Ang yayabang ng mga tanim na gulay! Diba? Di kaya gusto lang itago ng mga taga-baryo yan? Baka ayaw lang nilang puntahan ng mga dayo. Oo nga. Maiintindihan ko kung itatago talaga nila yan. Literal na likas na yaman yan eh. Pero, puntahan pa rin natin siguro? Siguro mamayang gabi. Kapag tulog ng mga tao. Luka-luka. Kung igalang na lang kaya natin yung kung ano mang paniniwala nila. Gusto ko lang naman makita ng malapitan yung malulusog ng mga gulay eh. Ang sarap kasi nilang tingnan kahit mula rito sa malayo. Pero kung ayaw mo, di ako na lang. Titingnan lang naman eh. Ewan ko sa'yo. Bahala ka nga. Sir Jupiter, nagawa ko naman ng maayos ang mga activities namin noong araw na yon. Hindi nga lang talaga nawala sa isip ko ang nakita ko sa kabilang dako ng sapa. Napakayaman po kasi talaga ng taniman na natanaw namin, masyadong malulusog ang mga halaman. Berdeng-berde yung mga dahon tapos malalaki ang mga bunga. Isipin ko pa nga lang naglalaway na ako kasi nga po gustong-gusto ko talagang kumain ng mga gulay at prutas. Ayoko talaga sa karne, lalo na't animal lover din ako. Kaya nang makatulog na ang lahat kinagabihan, itinuloy ko talaga ang aking binabalak. Maingat akong lumabas ng kubo, dala ko lang ay ang cellphone ko bilang flashlight. Agad ko ring tinahak ang daan papuntang sapa. Mabuti di nila ako napansin na lumabas ng kubo. Tsaka ako nalang sisindihan tong flashlight pag nasa may sapa na ako. Maliwanag naman ng buwan eh. Teka, may tao? Uy, be, hintay! Talagang tinuloy mo yung kagagahan mo, ah? Akala ko naman kung sino na, be. Tinakot mo naman ako. Akala ko tulog ka na eh. Ako pa talagang iisahan mo? Alam na alam ko yung guhit ng bituka mo, day. So, pipigilan mo ko. Ganon. Naku, wag na. Bakit, papapigil ka ba? Tsaka, sa true lang ha, curious din ako sa garden na yun eh. Sabi na eh, dami mo pang talak. O siya, tara na. Baka mamaya may makakita pa sa atin dito.
Pumunta nga po kami sa sapa noong gabing yun, Sir Jupiter, at agad namin itong tinawid. Hindi naman kami nahirapan kasi hanggang tuhod nga lang ang tubig. Hindi rin malakas ang bugso, bagamat napakalamig. Iba rin ang lamig sa kabilang dako ng sapa nang marating namin. Pero hindi ko na lang ininda kasi saglit lang naman kami. Nilakad namin ang kabilang dako ng sapa hanggang sa marating namin ang mayabong na taniman. Nanlaki po talaga ang mga mata ko sa tuwa kasi mas magaganda pang tingnan ang mga pananim sa malapitan. Yung sayote nga po ay napakakinis na animoy kumikislap sa liwanag ng buwan. Wow! Ang tataba! Tsaka ang lulusog naman ng mga halaman dito. Mas magaganda pa silang tingnan ngayon nandito na tayo mismo. Tingnan mo yung kangkong, alugbati, petsay, at okra, oh. Nakakatakam tingnan. Magdala kaya tayo ng konti dun sa kubo? Julie, O ano? Ba't parang hindi maipinta yung itsura mo dyan? hindi talaga magandang pakiramdam ko rito eh. Umalis na siguro tayo. Tsaka, huwag ka na magdala ng kahit ano. Baka mapagalitan pa tayo eh. Napaka-KJ mo talaga. Ano bang masamang pakiramdam yung sinasabi mo? Basta ako, kukuha ako. Ewan ko be. Pero feeling ko kasi, parang may nagmamasid sa atin eh. Nagmamasid? Wala naman ako napapansin nagmamasid ah. Tingnan mo sa paligid. Baka guni-guni mo lang yan. Tara na kasi. Nakakatakot na rito eh. Benny, ano ba? Huwag mo naman akong hilahin. Mapupunit yung damit ko sa ginagawa mo. Halika na sabi. Hinila nga po ako ni Benny, Sir Jupiter, pero nakuha ko pang makabitas ng iilang mga gulay. Nakakuha ako ng okra, sayote at alugbati habang naglalakad kami pabalik sa may sapa. Hindi ko nga lang po maiwasang kabahan na rin kasi iba na talaga ang kinikilos ng beshi ko. Ramdam kong kabadong-kabado na talaga ito at kinikilabutan. Benny, ano ba kasing kinakatakutan mo? Bakit ka ba nagkakaganyan? Pagkatapos pa lang natin dito sa may tawid sapa, hindi na maganda ang pakiramdam ko eh. Hindi ko maintindihan. Pero parang ang bigat. Tapos ayun na nga. Feeling ko talaga may nagmamasid sa... Be, Ano pa bang tinitingnan mo dyan? Halika na. Tumawid na tayo pabalik. teka. Sino yun? Ha? Sino? Ang alin? Diyos ko po. Ano yan? Sir Jupiter, gumapang na rin sa akin ang kilabot nang makita ko ang anino ng kung sino. Naroroon na kami sa tabi ng sapa noon habang ang anino naman ay nakatayo sa gitna ng taniman kung saan kami galing. Payat ito, gabaywang ang buhok at napakatangkad. Siguro katumbas ng 2 tao ang tangkad. Ramdam ko ring nakatitig ito sa amin at kita namin ang nanlilisik nitong mga mata kahit napakadilim ng buo niyang katawan.
Doon na po kami dali-daling tumawid ng sapa. Kamuntikan pa nga po kaming anurin kahit mahina lang ang daloy ng tubig. Nanginginig na kasi talaga kami sa lamig at kilabot. Dumiretso kami sa may kubo kung saan kami tumutuloy tapos nahiga na sa tulugan. Pareho nga lang kaming hindi nakatulog ng maayos at hindi rin halos nag-uusap. Ikot ng ikot sa isip ko kung ano ba ang nilalang na nakita namin. Morning, be. Asan sila? Lalabas daw muna. Mag-e-exercise. Hindi na ako sumama. Wala ako sa mood. Hindi ka rin nakatulog ng maayos? Sino bang makakatulog matapos makakita ng maligno? Kung sa bagay. Pero, teka. Ano yung hawak mo? Yan ba yung... Hindi ko talaga binitiwan, no? Hindi pwedeng wala akong makuha matapos ang ganong experience. Gagawin ko tong tinola. Gaga ka talaga. Itapon mo na yan. Feeling ko kasi galit sa atin yun kasi pumunta tayo sa hardin niya. Tapos kumuha ka pa ng tanim niya. Baka mamaya niyan lalong magalit sa atin yun. Malayo naman na sa atin yun eh. Ang dami mong sinasabi. Kung ayaw mo, di wag kang kumain kapag naluto ko na to. Teka, balatan ko lang tong sayote. Kumuha nga po ako ng kutsilyo para simulang balatan at hiwain ang nakuha kong sayote sa hardin. Subalit nang maibaon ko na ang kutsilyo sa balat ng sayote, nabitawan ko ito ng bigla itong matinis na sumigaw. Maging si Benny ay napatayo rin sa pagkabigla. Tinignan ko ang nabitawan kong bunga at nahintakutan nang makitang dumudugo rin ito. Nang matauhan, naglakas loob ako at kinuha ko ang okra. Sinubukan ko rin itong hiwain tapos ay tinanggalan ko ng isang dahon ang alokbati. Nabitawan ko rin pareho kasi pareho rin namin silang narinig na sumigaw at pareho ring dumugo. Doon na kami napatakbo papalabas ni Benny at agad naming nakasalubong si Mang Dino. Mang Dino! Manong! Oh, ano bang nangyari sa inyo at para kayo nakakita ng multo? Manong! Ano po kasi? Manong! Yung mga gulay! Yung mga gulay! Teka, huminahon nga kayo at nang makapagsabi kayo ng maayos? Manong ewan pero yung mga gulay po sumisingaw tsaka dumudugo. Ano? Hindi po namin alam kung bakit pero totoo po, Mang Dino. Umiiyak at dumudugo po yung mga gulay. Magsabi kayo ng totoo. Pumunta kayo din sa kabilang bahagi ng sapa. Doon sa may silangan, doon sa sinabi kong huwag niyong pupuntahan. Opo, kagabi po. Wala na akong magagawa. Ginalit niyo na siya eh. Sino po? Isa sa mga bantay ng baryo namin. Sa kanya yung taniman dun sa may sapa. Sinabi ko naman kasing huwag kayong pupunta roon. Hindi kayo nakinig. Paano po namin mapapahupa yung galit niya? Walang paraan. Ang alam ko lang, kailangan nyo nang umalis kagad para di siya lalong maghimutok sa ginawa nyo. Takang-taka ang mga kagrupo namin ni Benny kung bakit kami pinapaalis agad ng baryo, Sir Jupiter. Sinabi namin ang nangyari.
pero hindi nila makitang dumudugo talaga ang mga gulay. Sinasabi nilang katas lang naman daw ng mga gulay ang naroroon sa may mesa. Sumama ang loob sa amin ni Benny ng mga kasama namin, pero pinilit na lang naming lunukin ang hiya. Ang nasa isip ko noon ay makaalis agad sa baryo at makalayo sa sinasabing bantay sa taniman. Ang hindi ko lang alam, hindi pa pala matatapos doon ang kababalaghang kumapit sa amin. Ano ba kasit nakauwi ka agad? Akala ko bukas o sa makalawa pang dating mo. May nangyari lang po kasi doon, Ma. O siya. Mamaya na tayo mag-usap. Kumain ka muna tapos magpahinga ka. Mabuti may chapsoy pa rito. Natira kaninang tanghalian. Ma, saan niyo po nakuha yung mga gulay na hinalo niyo dyan? Ano bang tanong yan? Siyempre sa palengke. Bakit? Saan pa ba? Wala po. Sige na, kumain ka na. Eto na nga po, kain na. Sir Jupiter, natigilan ako nang biglang bumagting sa tenga ko ang sigaw ng mga gulay na kinakain ko. Walang salita pero sigaw na nasasaktan. Iniluwa ko at nahintakutan nang makitang napakaraming dugo na sumabay sa mga gulay. Ilang saglit pa po ay narinig ko na rin ang isang malagim na tinig. Doon na ako tumakbo papunta sa kwarto ko at agad nilak ang pinto. Hindi ka makakatakas. Hindi ka makakawala. Habang buhay mong pagbabayaran ng paghihimasok mo sa aking hardin. Habang buhay. Tigilan mo na ako. Makiusap naman ako. Hindi ko naman alam na sa'yo pala yung hardin eh. Sorry na po. Ulubayan niyo na ako. Julie! Julie, ano ba nangyayari sa'yo? Julie, anak! Hindi ko kayo titigilan. Habang buhay kayong magdurusa. Habang buhay! Tama na! Benny? Hello? Benny? Julie, tulong! Julie! Andito siya! Sinundan niya ako! Sinundan niya ako! Sir Jupiter, hanggang ngayon po ay nasa akin pa rin ang sumpa. Sa katunayan pati si Benny ay ganito rin po. At wala talagang kahit na sinong nakakakita o nakakarinig sa mga nasasaksihan namin. At para sa iba, walang sigaw ng mga gulay at simpleng katas lang ang nakikita naming dugo. Kaya nga po sinasabi nilang nababaliw lang kami dahil sa kung anumang trauma. Kaya naman hindi ko maiwasang mapatanong, totoo kaya ang mga nakikita o naririnig namin? O sadyang nababaliw lang kami ni Benny? Talaga nga kayang nabubuhay at nasasaktan ang mga gulay na hinihiwa, niluluto o kinakain namin? Saan kami lalapit para humingi ng tulong? Maski kasi si Namang Dino
hindi rin alam ang gagawin. Sa ngayon ay puro karne na lang ang kinakain namin ni Benny. Wala kaming mapagpipilian eh. Ayaw man namin, pero yun na lang kasi ang pwede naming kainin nang hindi kami nagagambala ng maligno o engkanto. Kaya nga po, sana mabigyan nyo kami ng payo kung ano ang gagawin. Comment na lang po kayo para mabasa namin. Hanggang dito na lang po, Sir Jupiter. Marami pong salamat sa inyo. At eto na po ang shoutout portion. Shoutout kay Meyer Angeline Maulyon, Zach Santos, Shirley Carillo, Angelica Gacosta, Garcia Daisy, Angela Rochalato, RJ Works, John Ryan Sitar, Joan Orsabia, Ethan MMA Vlog, Teresita Aranuda, Ansale, TCS Pard, Mark, Ruel, Ethel, and Mary Joy. Basahin naman natin ngayon ang ilan sa mga magagandang comment mula kina Aka Kuley at Ellen Esterosa. Sabi ni Aka Kuley, pareho kaming night shift ng kapatid ko at na-impluensyahan ko siyang makinig habang nagwo-work kami. Pati na din nanay ko nakikisabay na din sa aming makinig. Pa-shoutout daw sa kanila Neri at sa mama ko na si Nena. Thank you and more power, Katie. Same to you. Sabi naman ni Ellen Esterosa, hello po, lagi akong nakikinig ng mga kwento nyo habang nagtatrabaho sa loob ng bahay. Kahit sa paglalabas sa ilog, nakikinig pa din ako. Sabi nga ng ate ko, natutuwa na sa akin ang mga nakatira sa tabi ng ilog kasi daw, nakikinig din sila sa kwentong takip silim o sitio bangungot. Sa mga hindi po nabanggit, sa susunod na lang po. Huwag pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan nyo. Muli po mula sa bumubuo ng kwentong takip silim. Ito po ang inyong lingkod, Jupiter. Nagpapasalamat.